po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Corazon. Nagpadala po ako ng liham para ibahagi sa inyo at sa mga subscribers nyo ang isang madilim na yugto ng aking nakaraan. Nakagawa po ako ng isang mabigat na kasalanan, isang krimen na habang buhay ko ng pagsisisihan at pinagbabayaran. Isang kasalanan na hindi nadala sa simpleng paghingi lang ng tawad. At isang pagkakamali na dumurog sa pamilya na siyang pinakamahalaga sa akin. Sisimulan ko na po ang kwento ko, Miss Winnie. Joy, huminga ka ng malalim. Huwag mong pigilan ng sakit. Aling Corazon, ang sakit. Ang sakit-sakit na po. Ganyan talaga ang panganganak. Huwag kang maarte dyan. Ibuka mo pa ang binti mo. Hindi ko na po yata kaya. Ubos na po ang lakas ko. Anong hindi kaya? Gusto mo bang mamatay ang anak mo sa loob, ha? Umiri ka! Mahina! Lakasan mo pa! Wala pa ako nakikita eh. Aling Corazon, tubig. Pahingi po ako ng tubig. Natutuyo na po ang lalamunan ko. Walang iinom ng tubig. Bawal yan. Mamaya ka na uminom pagkalabas ng bata. Sige na, pag sumakit ulit ang tiyan mo, umiri ka ng malakas. Sabayan mo ang sakit. Opo. Ayan na naman po. Masakit na naman. Sige, ire. 1, 2, 3. Kulang pa. Dito ka humawak sa gilid ng katre. Hilahin mo habang umiiri ka. Naiintindihan mo ba? Opo. Susubukan ko po. Huwag mong subukan. Gawin mo. Heto na. Nakikita ko ng buhok. Konti na lang, Joy. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ang sakit na ng balakang ko. Huwag ka nga magdasal dyan. Hindi ka tutulungan ng Diyos kung hindi mo tinutulungan ng sarili mo. Iri pa! Ayan! Nakalabas na ang ulo. Huwag kang hihinto, Joy. Tuloy-tuloy lang. Hindi ko na po talaga kaya. Hihimatayin na po yata ako. Hoy, huwag ka matutulog. Ilabas mo ang balikat. Sige, konti na lang. Sige pa! Isang iri pa ay tuluyan ng nailabas ni Joy ang bata. Kasunod nito ay ang malakas na iyak ng sanggol na lalaki. Agad kong binalot ng malinis na lampi ng bata. Kahit nangihina at hapong-hapo, nakita kong ngumiti si Joy nang marinig niyang iyak ng anak niya. Bakas sa mukha niya ang matinding saya nang masulyapan niyang isang sanggol habang nililinis ko ito. Kitang-kita ito sa mga mata niya, ang pananabik na mayakap ang bata. Anak ko, kumusta po siya? Malusog ang anak mo, huwag kang mag-alala. Patingin po, Aling Corazon, patingin po ng anak ko. Iyayakapin ko po siya. Teka lang, huwag kang atat, lilinisan ko muna. Heto, inumin mo muna ito. Ano po yan? Pampabalik ng lakas mo. Galing yan sa albularyo sa kabilang ibayo. Inumin mo na para hindi ka mabinat. Patingin po muna ako ng bata, parang awa niyo na. Gusto ko na pong makita ang anak ko. Inumin mo na muna sabi to eh. Ang tigas ng ulo mo, hindi tatakas yung anak mo. Sige po. Inabot ko sa kanya ang baso ng gamot at agad niya itong ininom. Yung gamot na yon hindi talaga ito pampalakas kundi isang matapang na pampatulog. Kaya naman hindi nagtagal, nakita kong bumigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Pilit pa niya itong idinidilat pero hindi na niya kinayang epekto ng gamot. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan na siyang nakatulog ng mahimbing. At walang kaalam-alam ang babaeng ito na wala na siyang mahahawakang buhay na sanggol. Kinuha ko kagad ang pagkakataon na ito para tawagan ang kontak ko na si Israel. Oh, Corazon, sa wakas tumawag ka rin. Kanina pa ako paikot-ikot dito sa may kanto eh. Oh, ano nang balita dyan? Nanganak na ba yung babae? Oo, nanganak na. Oh, ano naging anak? Lalaki ba o babae? Siguraduhin mong maayos yan ha. Ayoko nang may patong-patong na problema pagdating sa buyer natin. Lalaki, buong-buo at napakalusog na bata. Nakikita ko pa lang eh, alam kong gusto ito ng magiging buyer mo.
Walang anumang pasa sa katawan. Kumpleto ang mga daliri sa kamay at paa. Napakalakas ng baga. Kanina nga halos mawasak ang tenga ko sa lakas ng iyak habang inilalabas ito Magaling. Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Kanina pa nagte-text sa akin yung kontak ko sa Maynila Yung mag-asawang negosyante na sinasabi ko sa'yo kahapon. Talagang lalaki ang hinahanap nila. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Nagpa-ultrasound na nga yung pasyente ko at lalaki ang ipapanganak niya. Ano ka ba? Hanggang ngayon ba wala ka pa ring tiwala sa akin? Naninigurado lang ako. O siya, magkano naman ang ibibigay sa atin yan, ha? Siguraduhin mong hindi ako lugi, ha? Huwag kang mag-alala. Nakahanda ang malaking pera na ibabayad ng pamilya. Pero siyempre, sa akin muna dadaan ang kabuuang bayad. Dahil ako nakipag-usap sa kliyente at nag-aayos ng mga papeles, di ba? Magkano nga? Di ba usapan natin last week? 50K ang sayo? Hoy, Israel! Ang sabi mo, magbibigay ng bonus yung kliyente natin. Bakit yun pa rin ang ibibigay mo sa akin? Aba, dagdagan mo naman. Gawin mong 70,000 yan. Ano? Ang sabi ko, gawin mong 70,000 ang bayad. Kung gusto mong makuha itong bata ngayon din. Masyadong mahal yan, Corazon. Hindi ka na lugi sa 50. Malaki din naman ang nagagastos ko Hindi basta-bastang biyahe papuntang Maynila, no? May perang nakalaan para sa pag-rent ko ng mga sasakyan. May lagay pa sa mga pulis kapag nasita ko at may mga bayad pa sa tauhan ko sa munisipyo para sa mga peking pirma sa dokumento ng bata. Ano ngang gusto mo? Mas malaki sa'yo. Aba, hindi ako papayag na 50 lang ang sa akin, ha? Nakakaubos ng lakas ang magpaanak, ano? Kung ayaw mo akong bayaran ng 70, ibibigay ko to sa iba. Marami din naman akong kilalang humahanap ng bata at handang magbayad ng mas malaki, no? Sige na. Sigaw ka na sigaw dyan Gawin nating 65,000. Sagad na yan. Ay, nako. Talaga ba? Oo. Yan na ang pinakamataas na mabibigay ko sa'yo ngayon. Huwag ka nang humirit pa. Kung ayaw mo pa niyan, sige, ibenta mo na sa iba. Tignan ko lang kung makabenta ka ngayon. Gayong napakalakas ng ulan at gabi pa. Ay, sige. Dahil kailangan ko rin ng pera ngayon Papayag na ako sa 65K. Pero cash, ha? Ayoko ng cheque. Oo, dala ko na yung sobre. Cash to. Bago pa mula sa bangko at nakatali ng maayos. Yung nanay, ano ang sitwasyon dyan sa klinika mo, ha? Baka naman magising bigla yan. O kaya baka biglang may dumating na kasama, ha? Ay, ano ka ba? Hindi ba sinabi ko na sa'yo yung profile ng pasyente ko? Ulila na siya, tapos tinakbuhan pa ng nobyo. Kaya malinis ito. Wala tayong magiging aberya. Tsaka hindi siya magigising kaagad-agad. Good. Buti naman. Yung pamalit natin, ayos na ba? May nakuha ka na bang patay na sanggol sa mga contacts natin? Oo. Nakuha ko kanina bago ako pumunta rito. O siya, dalhin mo na rito at baka mangamoy pa yan. Bilisan mo na at huwag ka nang magpapahalata, Oo na, alam ko na ang gagawin ko. Mabuti pa, ihanda mo na yung bata 3 minuto, nandyan na ako. Makalipas nga ang 3 minuto, nakarinig ako ng 3 mahihinang katok sa pinto sa likod. Pagbukas ko, mabilis na pumasok si Israel. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa ng usapan. Inabot niya sa akin ang makapal na sobre. Binilang ko kagad ang mga pera sa harapan niya. Kumpleto ang 65,000 na binigay niya kaya kinuha ko ang buhay na sanggol ng aking pasyente. Pagbalik ko, inilapag niya ang hawak niyang patay na sanggol na nakabalot sa puting kumot. Paglapag niya, iniabot ko sa kanya ang bata. Umalis din po siya kagad, bit-bit ang sanggol. Samantala nang maisara ko na ang pinto, nilapitan ko ang patay na bata at tinignan. Napakunot ang noo ko nang makita ito. Isang buntong hininga na lang ang pinakawalan ko. Sabay binihisan ko siya ng lampin at muling binalot sa puting kumot. Kinabukasan, pagising ni Joy, agad niya akong hinanap. Kaya naman lumapit ako kagad sa kanya. Aling Corazon? Oh, gising ka na pala, Joy. Nasaan po ang anak ko? Bakit ang tahimik? Joy, patay ang sanggol na ipinanganak mo Ano ho? Anong patay? Paano nangyari yun? Sandali, huminahon ka muna. Baka mabinat ka. Tumahimik ka. Nasaan ang anak ko? Hindi siya patay. Narinig ko siyang umiiyak kagabi. Nasaan ang anak ko? Pasensya ka na, iha. Patawarin mo ko kung hindi ko naisalbang anak mo. Nahirapan ka sa panganganak at matagal siyang naipit.
Nangitim ng husto nung inilabas mo. Hindi totoo yan. Nagsasabi ako ng totoo. Patawad, ginawa ko naman ang lahat Pero mukhang nahirapan siyang huminga at baka nawalan ng oxygen. O baka naipit sa sobrang tagal mong mag-labor. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Buhay ang anak ko. Ay, Joy, intindihin mo nga ang sitwasyon. Tanggapin mo na ang nangyari. Hindi ko kaya. Yung anak ko, nasan siya? Gusto ko siyang makita. Ipakita niyo siya sa akin, Aling Corazon. Gusto ko siyang yakapin. Ayun, nandun sa ibabaw ng maliit na mesa. Ayun siya, nakabalot sa puting kumot. Dalhin niyo siya sa akin. Ibigay niyo sa akin ang anak ko ngayon din. Oo, sige. Sandali lang at kukunin ko. Huwag kang tatayo dyan, ha? At sariwa pa ang sugat mo. Duduguin ka niyan. Lumapit ako sa mesa at maingat na binuhat ang malamig na bangkay ng sanggol. Ramdam ko ang bilis ng pintig ng puso ko habang naglalakad pabalik sa higaan ni Joy. Paglapit ko, iniabot ko kagad sa kanya ang bata. Niyakap niya ito ng mahigpit, sabay hagulgol ng malakas. Basang-basa ng luha ang mukha niya habang walang tigil na hinahalikan niya ang noo ng patay na sanggol. Hinayaan ko lang siya sa pagdadalamhati niya. Pero maya-maya, unti-unting humina ang iyak niya hanggang sa tuluyan na siyang tumigil. Inalis niya ang pagkakabalot ng kumot at tinignan ng maigi ang kabuuan ng bata mula ulo hanggang paa. Nanlaki ang mga mata niya. Kinabahan ako ng sobra lalo na nang tumingin siya sa akin. Aling Corazon, babae ito. Ano ka mo? Babae ang batang ito. Babaeng binigay niyo sa akin. Hindi ito ang anak ko. Nababaliw ka na ba? Yan ang niluwal mo kagabi. Hawak mo na nga, pinagdududahan mo pa. Sinungaling! Nagpa-ultrasound ako bago ako pumunta sa inyo. Lalaki ang anak ko. Hindi accurate ang ultrasound. Minsan talaga nagkakamali yan. May mga nakikita na babae pero paglabas lalaki naman pala. Hindi ho. Alam kong lalaki ang anak ko. Imposibleng babae, Aling Corazon. 2 beses yung ultrasound ko at pareho ng resulta. Kaya nga panlalaki lahat ng binili kong gamit niya Sinabi ko na nga sa'yo. Paaring nagkamali lang ang makina. Babae ang nilabas mo kagabi. Hindi ho ako naniniwala sa inyo. Tsaka nasulyapan ko ang anak ko. Malaking bata siya, hindi tulad nitong binigay niyo sa akin. Maliit na sanggol. Aba, anong gusto mong palabasin ngayon, ha? Minaji ko ang anak mo. Nasa isang iglap pinalitan ko ng babae yung lalaking sinasabi mo. Tignan mo nga ang paligid mo. Ikaw lang ang pasyente ko buong magdamag hanggang ngayon. Paano ko papalitan yan, Aber? May nakita ka bang ibang buntis na nanganak dito kagabi? Saan ako kukuha ng ibang bata sa gitna ng bagyo? Hindi ko alam, pero alam kong hindi ko anak ito. Tignan niyo ito, Aling Corazon, Tignan niyo ang mukha niya, ang liit-liit. Kulang sa buwan ng batang ito. Halos hindi na ako makapaglakad kahapon sa sobrang laki ng tiyan ko Imposibleng ganito lang kalit ang ilalabas ko. Malaki lang ang tiyan mo dahil puro tubig ang laman. Manas ka rin. Hindi porket malaki ang tiyan malaki na rin ang sanggol. Pero malakas po ang pakiramdam ko. Hindi ko to kadugo. Aba talagang nasisiraan ka na ba ng bait? Nagsasabi lang ho ako ng totoo. Wag namang ganyan. Ako na nga lang ang nagmagandang loob na tanggapin ka Pinaanak kita kahit bumabagyo sa labas. Tinanggap kita. Tapos itong igaganti mo? Wala kang utang na loob Bakit ako kailangan tumanaw ng utang na loob sa inyo Babayaran ko naman ang serbisyo nyo Ang sinasabi ko lang, hindi ako kumbinsido na anak ko ang batang ito. Kagabi pagkatapos kong manganak, bigla na lang akong inantok at nakatulog. Ano ba yung pinainom nyo sa akin? Gamot lang yon. Gamot pampalakas ng katawan para mabilis na makabawi sa pagod, puyat at hirap sa panganganak mo. Gusto kong makita ang pinainom nyo sa akin. Akin na. Wala na. Naubos mo na yun kagabi. Wala pa akong ibang stock ngayon Hindi pa ako nakagawa. Sinungaling ka? Malamang nilagyan mo yun ng pampatulog. Tumahimik ka nga. Wala akong ginagawang masama sa'yo, Sabi nyo na wala pero alam kong meron. Malakas ang kutob ko. May ginawa kayo sa anak ko. Hay, wala nga sabi. Aling Corazon, nanay ka rin naman siguro, hindi ba? Siguro naman naiintindihan nyo kung anong nararamdaman ko ngayon. Kaya parang awa nyo na. Ibalik nyo sa akin ang tunay kong anak. Tumigil ka na. Mabuti pa. Tawagan mo ng kamag-anak mo para ilabas ka na rito. Sige na.
Hindi ako aalis dito hanggat hindi niyo ibinabalik sa akin ang anak ko. Sigurado ako may ginawa kayo. Tignan mo nga ang sanggol na ito, oh. Hindi ganito ang itsura ng isang sanggol na namatay. Ilang oras pa lang ang nakararaan. At anong alam mo tungkol sa bagay na yan, ha? Hindi man ako doktor pero alam kong matagal nang patay ang sanggol na ito. Matigas na ang mga braso at binti niya. Ang lamig-lamig ng buong katawan. Kung kaninang madaling araw lang siya namatay, hindi kagad maninigas ng ganito ang laman niya. Iba ang namatay sa loob ng tiyan kaysa sa labas. Mabilis talagang manigas ang bata kapag matagal nang walang hangin bago pa lumabas. Huwag niyo nga akong gawing tanga. Ilang araw na itong patay, Aling Corazon. Umamin na kayo. Nasaan ang totoo kong anak? Sinasabi ko nga sa'yo hindi ba? Ay nako, nasisiraan ka na ng bait. Sa mga sandaling ito ay kinakabahan na talaga ako ng sobra. Mukhang nagkamali ako kay Joy. Mukhang marami po siyang alam. Akala ko isa lang siyang ordinaryo, isang mangmang, mahirap at iba pa pero hindi pala. Matalino siya at marunong mga tuwiran. Palaban din at alam kong hindi siya titigil hanggat hindi ko siya napapaniwala na sa kanyang patay na sanggol. Ay, makinig ka nga sa akin, Joy. Patay ang iniluwal mong bata. Hindi totoo yan. Niloloko niyo lang ako. Ayaw mong maniwala? O sige, kung gusto mo, halughugin mo ang buong bahay ko. Ano pang hahalughugin ko dito? Tiyak na nilinis niyo ng lahat ng kalat niyo dito. Tumahimik ka. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako sinungaling ha. Sa tingin mo ba, sisirain ko ang halos 20 taon na pagiging midwife ko ha? Wala akong rason para palitan ng anak mo. Maraming pwedeng maging rason lalo na kung talagang masama kang tao. Kaya ibalik niyo sa akin ang anak ko. Tanggapin mo na lang na wala na ang anak mo. Huwag ka nang gumawa ng kwento dyan. Demonyo ka! Makakarma ka rin! Hinding-hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang tunay kong anak. Ipakukulong ko kayo! O sige, gawin mo. Tignan natin kung sino ang maniniwala sa'yo. Ang isang respetadong komadrona na maraming natulungan o ikaw na nawala sa katinuan dahil namatayan ng anak. Mabuti pa umalis ka na sa klinika ko ngayon bago pa kita ipakaladkad sa mga tanod. Oo na, aalis na ako. Pero babalikan ko kayo. Gaganti ako kapag nalaman kong niloko niyo lang ako. Umalis na si Joy. Sumakay siya ng tricycle bitbit ang patay niyang sanggol. Tsaka lang ako bumalik sa loob ng klinika ko. Sinarado ko ang pinto at sumandal ako sa dingding. Matagal ko nang ginagawa ang negosyong ito, Miss Winnie. Marami na rin akong nanay na naloko at ninakawan ng anak. Pareho nang nangyari kay Joy. At sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang ako nakaramdam ng konsensya at lungkot. Hindi ko maintindihan ang sarili ko pero habang pinipigilan ko ang emosyon ko, bigla kong naalala ang aking nakaraan. Isang masakit na alaala na siyang dahilan kung bakit ako naging ganito kasama. Nasaan ang anak ko? Saan mo dinala ang bata? Huwag ka nang sumigaw pa sa loob ng pamamahay ko, Corazon. Naririnig ka sa labas. Umayos ka nga. Nasaan siya, Ma? Katabi ko lang siyang natulog. Pagising ko, wala na siya. Ipinamigay ko na. Ano? Anong ipinamigay niyo? Nasaan si Yaya Rosa? Yaya? Umalis na si Rosa, dalang bata. Ibinigay na namin siya sa mga bagong magulang niya. Seryoso ba kayo, Ma? Ipinamigay niyo siya nang hindi ko man lang alam? Natutulog lang ako, Ma. Kaya nga ginawa ko yun habang tulog ka. Para tapos na kagad ang problema. Tanggapin mo na, wala nang anak mo. Anak ko yun. Ako ang masusunod, Ma. Bakit niyo pinamigay ang sarili niyong apo? Dahil disgrasyada ka. Nabuntis ka ng walang asawa. Naisip mo ba ang kahihiyan na dala ng batang yan sa pamilya natin? Wala po akong pakialam sa kahihiyan. Anak ko siya. Wala siyang kasalanan sa inyo. Oo, pero ikaw meron. Nagpabuntis ka sa isang tsuper na tinakbuhan ka rin naman. Isa kang malaking dumi sa pangalan natin. Tinakot niyo siya kaya niya ako iniwan. Wala akong pakialam sa pangalan niyo. Wala ka talaga modo. Bastos! Bastos na akong bastos. Pero ako may konsensya at awa. Hindi gaya niyo na kayang ipagpalit ang laman at dugo para lang sa pangalan. Natural, pangalan natin ang bumubuhay sa atin. Gobernador ang papa mo. Tatawanan lang siya ng mga kalaban kapag nalamang na anakan ka. Wala akong pakialam sa politika niyo. Ibalik niyo ang anak ko. Sasabihin ko kay Papa ang ginawa niyo. Magagalit siya sa inyo. Sa tingin mo ba gagawin ko ito nang hindi alam ng Papa mo? Siya ang nag-utos nito, Corazon.
Hindi, hindi totoo yan. Mahal ako ni Papa. Hindi niya kayang gawin ito sa apo niya. Mahal ka niya, pero mas mahal niya ang pwesto niya sa Kapitolyo. Kaming dalawa ang nagdesisyon nito. Hindi! Huwag ka nang mag-alala. Nasa mayamang mag-asawang doktor sa Maynila ang bata. Sila na ang magpapalaki sa kanya. Ang sama-sama niyo. Ninakaw niyo ang anak ko. Inilayo ka lang namin sa problema. Pinag-aral ka namin ng midwifery at ginastusan hanggang makatapos ka bilang midwife dahil yan ang gusto mo. Hindi ba? Yan ang gusto mong trabaho. Pero sisirain mo lang ang buhay mo dahil sa tsoper na yon. Oh, paano mo bubuhayin ang bata ng mag-isa, ha? Kaya kong magtrabaho. Gagamitin ko ang pagka-midwife ko. Hindi ko siya gugutumin. Sa tingin mo madali yan? Sanay ka sa sarap korason. Baka isang araw ka pa lang sa trabaho bumigay ka na. Matututo ako. Mamatay man kami sa hirap, ayos lang. Magkasama lang kami. Ibigay niyo sa akin ang address ng doktor, babawiin ko siya. Hindi ko sasabihin sa'yo. Parang awa niyo na, Ma. Hindi mo na siya mababawi pa. Ayos ng birth certificate niya. Pirmado na ng mga bagong magulang niya. Ma, ano bang gusto niyong gawin ko? Lumuhod sa harapan niyo? Halikan ko ang mga paa niyo? Maawa naman kayo sa akin. Hindi ko kayang mabuhay nang walang anak ko. Tumayo ka nga dyan. Huwag mong ibaba ang sarili mo ng ganyan. Hindi ako tatayo hanggat hindi niyo sinasabi kung nasa ng anak ko. Hindi ka talaga nakakaintindi. Gusto mo bang lumaki ang anak mong tinutokso dahil illegal siya at walang ama? Kakayanin namin yun, Ma. Kaya please, ibigay niyo sa akin ang anak ko. Tumahimik ka na. Wala ka nang magagawa pa. Kung ganon, kung ayaw niyong sabihin sa akin kung nasa ng bata, isusumbong ko kayo sa mga pulis. Sisirain ko kayo ni Papa. Sige, subukan mo. Tignan natin kung sino ang maniniwala sa'yo. Ang sama niyo. Manahimik ka. Wala kang pagpipilian. Hanggat nakatira ka sa bubong na ito at kumakain galing sa pera namin, susundin mo ang bawat utos ko. Ganon? Pwes, lalayas ako. At hanggat hindi ko natatagpuan ang anak ko, hindi ko kayo mapapatawad. Mga halimaw! Isumpa mo ko hanggang gusto mo. Pero ito naman ang sasabihin ko sa'yo. Balang araw, pasasalamatan mo rin ako. Maiintindihan mo rin na ginawa kong pinakatamang desisyon para sa pamilya natin. Kahit kailan hindi tama ang paghiwalayin ng ina at anak. Mga demonyo kayo. Makakarma rin kayo. Babalik sa inyo ang lahat ng sakit na ginawa niyo sa akin. Ang dami mong sinasabi. Lumayas ka kung lalayas ka. Talagang lalayas ako. At ito ang tatandaan niyo, Ma. Kahit kailan, hindi ako magiging kagaya niyo. Wala kayong kwentang ina. Wala kayong kwentang babae. Matapos ang pagbabalik tanaw sa nakaraan, hinawakan ko ang pisngi ko. Basa ito ng luha, Miss Winnie. Tumingin ako sa maliit na salamin at naalala ko ang huling sinabi ko kay Mama bago ako lumayas noon. Sumumpa akong hindi ako gagaya sa kanya. Natawa ko ng malakas dahil nakita ko sa salamin na naging mas masahol pa pala ako sa kanya. Inilaan ko ang buong buhay ko sa paghahanap sa anak ko. Nagtiis ako sa hirap pero wala pa rin po. At dahil doon, tumigas ang puso ko at nawala ang awa ko sa mga babaeng lumalapit sa akin. Ang sabi ko, hindi pwedeng ako lang ang magdusa. Dito sa hanap buhay ko, pinili kong mandamay at maghiganti. Pagkatapos magmuni-muni, nagligpit ako at nakakita ng naiwang malaking sobre. Nanlaki ang mga mata ko nang basahin ang mga dokumento. Kapangalan ni Yaya Rosa ang ina ni Joy. Agad akong pumunta sa address na nakasulat para kumpirmahin kung iisa nga sila. At pagdating ko ron, nakita kong inaayos na ang lamay ng sanggol. Joy, nakikiramay ako sa'yo. Aling Corazon, bakit nandito kayo? Anong masamang hangin ang nagtaboy sa inyo dito? May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Kung uulitin mo lang ang sinabi mo sa akin sa klinik nyo, wag na kayong magsalita pa. Ayoko nang pakinggan ng mga sasabihin nyo. Wag ka namang ganyan. Nagpunta ako dito bilang tao, kaya wag mo naman akong bastusin. Hindi ka tao, demonyo ka! Joy, huminahon ka nga muna. Kailangan nating mag-usap ng matino. Wala akong masamang intensyon sa'yo. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Meron, marami Joy. Marami tayong pag-uusapan. Nasaan ang nanay Rosa mo? Bakit? Anong kailangan niyo sa nanay ko? May tatanungin lang ako sa kanya. Importante ito, Joy.
Nakikiusap ako sa'yo. Wala na si nanay. Matagal na siyang patay. Tsaka pwede ba? Wala kayong karapatang magtanong ng mga personal na bagay tungkol sa akin. Tigilan niyo na yan. Ano kasi, may gusto lang akong kumpirmahin tungkol sa anak kong... Umalis na kayo! Sinabi ko na, di ba? Ayoko makipag-usap sa inyo! Natigilan ako. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba ang pagtatanong o hindi, lalo na't nakita kong galit na galit talaga siya sa akin at emosyonal na ang buong pagkatao. Maya-maya pa, habang nag-aalangan ako sa gagawin ko, biglang may lumapit na lalaki sa amin. Joy, may problema ba? Meron. Siya yung sinasabi ko sa yung kumadrona na nagpaanak sa akin. Siya? Sigurado ka ba? Oo, siya nga. Siya yung demonyo na nanguha ng anak natin at pinalitan ng patay na sanggol. Ibinaling ng lalaki ang mga mata niya sa akin. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ko mabasa ang emosyon niya, Miss Winnie. Hindi ko alam kung galit ba siya o hindi. Pero medyo nakaramdam ako ng kaba, lalo na nang mapasadahan ko rin ang itsura niya. Maayos po siyang manamit at mukhang mamahalin ng kanyang mga gamit. Sa porma at tindig, mukhang may kaya ang lalaking nasa harapan ko. Ikaw yung kumadrona? Anong kailangan nyo ha? Bakit nandito ka ngayon? Iaabot ko lang tong mga naiwang gamit niya sa klinika ko. Alam ko kasing importante ang mga ito lalo na at may mga nakalagay na dokumento at mga ID. Naglilinis ka ng kalat sa klinika mo, ano? Hindi mo na dapat dinala yan dito. Hindi ganon, Joy. Talagang gusto ko lang ibigay sa'yo ang mga ito. Huwag na kayong magkunwari pa. Hindi kayo mabait. Demonyo kayo! Huwag mo naman akong pagsalitaan ng ganyan. Nagmamalasakit din naman ako sa'yo Tsaka gusto ko rin humingi ng tawad dahil hindi ko nailigtas ang anak mo. Humingi ng tawad? Talaga? Oo, gusto kong sabihin sa'yo na patawad kasi alam kong ako dapat talaga ang sisihin kasi responsibilidad ko kayong mag-ina. Tsaka gusto ko rin ng paumanhin sa mga nasabi ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng peking paghingi nyo ng tawad. Mabuti pa, ibalik nyo na lang sa amin ng bata, yung tunay na anak namin. Joy, mabuti pa pumasok ka na lang muna sa loob ha? Ako na lang ang bahala rito. Ako na ang kakausap sa kanya. Huwag mo nang kausapin yan at sigurado akong puro kasinungalingan lang ang sasabihin niya sa'yo, Mark. Maniwala ka sa akin. Kinuha niya ang anak natin. Malakas talaga ang kutob ko Pinalitan niya ang baby natin. Oo. Naniniwala naman ako sa'yo Kaya nga gusto ko siyang kausapin. Sige na, pumunta ka na lang muna ron sa loob. Tuluyan nang pumasok si Joy sa loob ng bahay. Naiwan kaming dalawa ni Mark sa labas. Nang harapin niya ako, kitang-kita kong matinding galit sa mga mata niya. Madilim ang kanyang muka at mahigpit ang pagkakakuyom ng dalawa niyang kamao. Bigla akong kinabahan lalo na nang humakbang siya papalapit sa akin. Wala pa siyang sinasabi pero ramdam na ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Ngayon, sabihin niyo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit namatay ang anak namin? Sobra na sa araw ang bata. Nagkaroon siya ng fetal hypoxia. Nangyayari ito kapag hindi nakakatanggap ng sapat na supply ng oxygen mula sa placenta habang nasa loob ng ina. Totoo ba yung sinasabi niyo? Hindi ka ba nagsisinungaling ha? Hindi. Ginawa ko nga ang lahat ng makakaya ko kaso wala. Hindi ko na talaga kayang isalba pa siya. Hindi ko kontrolado ang kamatayan, ano? Ang sabi sa akin ni Joy, narinig niyang umiiyak yung baby namin Ang sabi mo pa nga raw malusog ang bata. Sino ba sa inyo nagsasabi ng totoo? Ako ang nagsasabi ng totoo. Pero teka, ikaw bang boyfriend niya ha? Bakit wala ka nung nanganak siya? Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaintindihan. Hindi ko nga alam na manganganak na siya Hindi ko akalaing mangyayari ang ganito. Kaya pala sobrang stress niya. Stress? Oo, isa yun sa pwedeng maging dahilan kung bakit nagkaroon ng komplikasyon mga pasyenteng nanganganak. Alam mo kasi dapat sinuportahan mo siya emotionally, lalo na't kabuanan pa niya. Alam ko naman yun Pero di ko naman intensyon na iwanan siya. Ang totoo nga niya, naghanda pa ako ng sorpresa para sa kanya Sorpresa? Oo. Kaso, ako pala yung masusorpresa. Pasensya ka na. Alam ko naman na mabigat ang pinagdadaanan niya ngayon at nakikiramay talaga ako. Talagang pinaninindigan niyo po na nagsasabi kayo ng totoo, no? Oo!
Kung nandun ka nga lang sana, di nasaksihan mo kung ano talaga ang totoong nangyari para hindi nyo rin ako pinagdududahan ng ganito. Kung alam ko lang na manganganak siya, sa ospital ko siya dadalhin. At hindi sa isang maliit na klinika lang. Anong sinabi mo? Nung bago kami mag-away, sa ospital talaga siya nagpapacheck up. Ganun ba? Siya kasi ang lumapit sa akin Nakiusap na tulungan ko raw siya. Hindi ko naman siya pwedeng tanggihan. Alam ko naman po yun Pasensya na po kayo kung nangyayari to. Pero sana maintindihan nyo na mabigat lang talaga ang pinagdadaanan ni Joy ngayon. Kasi talaga importante sa kanya ang anak namin Higit pa sa buhay niya at... Higit pa sa buhay niya? Bakit mo naman nasabi yan? Dahil ampun lang si Joy. Hindi niya kilala ang tunay na magulang niya. Kasi ipinamigay daw siya nung baby pa lang. Kaya sobrang laki ng epekto sa kanya ang pagbubuntis na ito. Talaga? Ampun siya? Opo. Alam nyo, ito sana yung pagkakataon niya magkaroon ng sarili niyang pamilya Yung sarili niyang kadugo. Nung nalaman niyang buntis siya, nangako siya na aalagaan niya ang anak namin ng buong puso. Sabi pa niya, hindi niya gagawin ang ginawa ng nanay niya. Hindi niya pamimigay ang sariling laman at dugo niya. Ganun ba talaga ang nangyari sa kanya mula pagkabata? Opo. Palaging sinasabi ni Joy na hinding-hindi siya magiging isang inang basta-basta na lang namimigay ng anak para takasan ng responsibilidad. Kaya hindi ko alam kung paano siya babangon ngayon yan. Naiintindihan ko ang kalagayan niya. Patawarin niyo sana ako dahil wala talaga ako nagawa para buhayin ng bata. Nangyari nang nangyari. Hayaan niyo na muna kami magluksa ng tahimik. Huwag na sana kayo magpapakita pa rito. Sige, aalis na ako. Hindi ko na kayo guguluhin pa. Nga pala, pwede bang matanong ko ang isang bagay bago ko umalis? Ano yun? Yung malaking itim na balat ba ni Joy sa likod? Inborn ba yon? Talaga bang nando na yon simula pagkabata niya? At bakit mo naman tinatanungan tungkol sa balat niya? Wala. Curious lang ako. Sige na, aalis na ako. Hindi na sumagot pa si Mark. Tumalikod na siya sa akin at naglakad papunta kay Joy. Ako naman unti-unting napaatras. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon, Miss Winnie. Hindi totoong nakita ko ang likod ni Joy nung pinapaanak ko siya sa klinika. Nagbaka sakali lang po ako. Kasi parang napagduktong-duktong ko na ang mga pangyayari. Si Yaya ang naging nanay niya pero walang tatay na nakalagay sa birth certificate niya. Tapos nalaman ko na ampun lang siya at may balat pa. Unti-unting nanginig ang tuhod ko. Bumilis ng husto ang tibok ng puso ko dahil sa posibilidad na si Joy ang nawawala kong anak. Samantala pag uwi ko sa bahay, agad kong kinuha ang cellphone ko sa ibabaw ng lamesa. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinipindot ang numero ni Israel. Hello? Oh, Corazon. Napatawag ka. Kakatapos lang ng transaksyon natin Huwag mo sabihin may bago na namang parating Maaga pa para sa panibagong padala. Hindi, wala tayong bagong racket. Pero may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Urgent ba yan? Oo, tasan ka ba? Bakit mo tinatanong? Namimiss mo ba ako Hindi yon. Gusto ko lang tanungin sa'yo kung saan mo dinala ang sanggol na binigay ko sa'yo. Nasaan siya? Anong nasaan ang bata? Nasa biyahe na ako pauwi rito sa bahay. Naibigay ko na yung sanggol dun sa kausap nating pamilya sa Maynila. Bakit ba? Bawiin mo. Bawiin mo yung sanggol na yon. Ngayon din. Ngayon din, Israel. Ibalik mo siya rito. Ano? Nahihibang ka na ba, Corazon? Tapos na ang transaksyon. Makinig ka. Ibalik mo ang bata. Ibabalik ko sa'yo ang pera. Dodoblihin ko pa. Bawiin mo lang yung anak ni Joy. Kailangan kong maibalik ang bata bago malaman ni Joy ang totoo. Hindi na pwede. Ano ka ba? Israel, pakiusap. Sumunod ka na lang sa akin. Hoy, Corazon. Umayos ka nga. Di ka naman ganyan dati Dati pagtapos na, wala nang pakialaman. Ngayon, pinapabawi mo? At bakit? Ibang batang ito, Israel. Kailangan kong maibalik ang sanggol na yun sa nanay niya. Nagmamakaawa ako sa'yo. Sabihin mo sa akin kung sino ang bumili. Hindi na pwede. Alam mo ang patakaran sa negosyong ito. Walang personalan. Walang dapat lumabas na impormasyon.
Pangako ko sa kliyente ang buong privacy nila. Kahit na, i-break mo yung rules na yan. Mayaman ang pamilyang kumuha dun sa bata, Corazon. Mga maimpluwensyang tao sa syudad. Hindi mo pwedeng bawiin na lang basta-basta ang bata. Walang privacy sa akin ngayon, Israel. Apo ko, yung batang yon. Apo ko ang binenta natin kanina. Ano? Apo? Niloloko mo ba ako? Paano ka naman magkakaroon ng apo? Wala ka namang anak eh. May anak ako. Si Joy. Siya ang nawawala kong anak. At paano mo naman naging anak yung Joy na yan? Kinuha siya sa akin noon ng mama ko nung sanggol pa siya. Ipinamigay nila sa ibang tao. Kaya please lang, ibalik mo sa akin ang bata. Talaga? May ganyan ka palang kwento? Hindi ko alam ah. Oo, ngayon alam mo na. Ibalik mo na sa akin yon. Alam mong hindi na pwede. Tapos na ako, Rason. Parang awa mo na, Israel. Hindi kaya ng konsensya ko. Ninakaw at binenta ko ang sarili kong apo. Ang sarili kong kadugo. Wala na akong magagawa dyan, Corazon. Kahit apo mo yung nabenta natin, malaking problema kapag nagkabukingan. Makukompromiso tayo. Wala akong pakialam. Basta gusto kong maibalik sa akin ang sanggol. Pasensya ka na. Hindi kita matutulungan. Hindi ko isusugal ang buhay ko at ang pangalan ko para lang dyan sa konsensya mo. Israel, maawa ka naman sa akin. Matagal na tayong magkasama sa negosyong ito. Ilang bata na ang naibigay ko sa'yo. Marami na rin tayong kinita. Ngayon lang ako humihingi sa'yo ng pabor. Ang kulit mo naman eh. Ibigay mo na lang sa akin ang address. Ako na ang kikilos. Hindi nga pwede. Bingi ka ba ha? Kung hindi mo sasabihin sa akin, hihingi ako ng tulong sa mga pulis. Ba't tinatakot mo pa ako ngayon? Sige, magsumbong ka sa pulis para pareho tayong mabulok sa kulungan. Okay lang sa akin ang makulong. Ang importante, mahanap ko ang bata. Ay, baliw ka na. Akala mo madali lang bawiin yun ha? Nasa kanila na yung sanggol. Anong gusto mong gawin ko? Kumatok sa kanila at sabihin, babawiin ko ng bata kasi apo ng kasabwat ko to. Oo, please gawin mo yan. Kasi hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Diyos ko, ang sama-sama ko. Kasalanan ko ito eh. Oo, tama ka dyan. Kasalanan mo nga yan. Ngayon ka pa nagdrama kung kailan huli na ang lahat. Manahimik ka. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Malamang. Pero kesa gumawa ka dyan, tanggapin mo na lang ang katotohanang nabulag ka sa pera. Yan ang karma mo, Corazon. Yan ang kabayaran sa lahat ng mga naging kasalanan mo. Pareho lang tayo, Israel. Huwag kang magmalinis dyan. Sabay natin ginawa ang krimen na ito. Kaya kung makakarma ko, dalawa tayong aani ng karma. Magkaiba tayo, Corazon. Wala akong binibentang kadugo. Ikaw ang nagbenta sa apo mo. Kaya wag mo akong idamay sa matinding konsensya mo na yan. Dahil ako, negosyo lang. Walang personalan. Nagawa ko yan kasi hindi ko nga alam. Hindi ko alam na si Joy ang anak ko. Kung alam ko lang, hindi ko gagawin yon. Kaya nakikiusap ako ngayon sa'yo. Pasensya ka na. Wala na talaga ako magagawa. Para ka namang hindi nakakaintindi. Sinabi ko na, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag hindi ko na itama ito. Di wag mong patawarin yung sarili mo. Makonsensya kang mag-isa. O sige na, bababa ko na to. Gusto ko na magpahinga. Sandali lang, nag-uusap pa tayo eh. Tama na ako, Rason. Kung ayaw mong sabihin, di wag. Hahanapin ko sila. Hahalugugin ko ang Maynila. Mahanap ko lang ang apo ko. At babawiin ko siya sa kanila. Baliw ka na nga talaga. Pag ginawa mo yan, sarili mo lang ang ilalagay mo sa hukay. Tapos na ang usapan natin. Wala na ako matutulong sa'yo. Ibablock ko na rin ang number mo at magpapalit na ako ng SIM card. At huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan, ha? Israel! Wag! Wag mong patayin ang tawag! Israel! Nakikiusap ako sa'yo. Sabihin mo sa akin ang pangalan nila. Israel! Walang hiya ka! Sumagot ka! Tuluyan na niya akong binabaan ng tawag, Miss Winnie. Paulit-ulit kong pinindot ang numero niya pero nakapatay na ang cellphone. Nanghina ang buong katawan ko at napaupo sa malamig na sahig habang hawak ang dibdib ko na nahihirapang huminga.
Maya-maya ay napahagulgol ako ng malakas. Wala na akong ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili ko eh. Hindi ko matanggap na ginawa ko kay Joy ang mismong sakit na ginawa sa akin ng sarili kong ina noon. Kahit hindi na sumasagot si Israel, hindi po ako sumuko. Lumuwas ako ng Maynila at nagtanong-tanong sa mga kakilala namin kung kanino ibinigay ang sanggol, pero walang makapagsabi. Makalipas ang 3 linggong paghahanap, bumigay ang katawan ko at nagkasakit ako ng malubha. Hirap na akong bumangon hanggang sa isang araw may dumating na bisita. Diyos ko, Corazon! Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Wala. Tinamaan lang ng konting sakit. Bakit ka ba nandito? Akala ko ba kalilimutan mo na ako? Mukhang hindi simpleng sakit lang yan ah. Pati pagsalita mo mukhang apektado na. Saka maputla ka oh. Natural. May sakit nga ako, hindi ba? Aba, nakuha mo pang mamiloso po ah. Namamayat ka na tapos ang laki ng tiyan mo. Sandali nga. Tatawag ako ng ambulansya ah. Dadalhin kita sa ospital. Hindi na. Huwag mo na akong dalhin sa ospital. Ayoko. Anong wag? Nakita mo na ba yung sarili mo sa salamin? Hindi. Malayo ang salamin dito. Nasa sala. Manahimik ka nga. Para sabihin sa'yo, hindi na normal yung itsura mo. Kailangan makita ka na ng doktor. Ayoko nga sabi. Walang magbabantay sa akin doon. Eh di ako, babantayan kita hanggang sa gumaling ka. Kaya wag ka nang matigas ang ulo. Ayoko nga eh. Wala ring may tutulong sa akin ng mga doktor. Hayaan mo na lang akong mamatay. Ito na siguro ang kabayaran sa mga kasalanan ko. Hindi ako papayag na mamatay ka ng ganyan. May pakialam ako sa'yo, no? Alam mo naman yan, di ba? Hindi lang negosyo ang gusto kong pagsamahan natin. Wag na nating pag-usapan pa yan. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, business partner lang tayo. Mga transaksyon lang ang nag-uugnay sa ating dalawa. Pero ako, hindi lang ganun ang tingin ko sa'yo. Nagalit lang ako sa'yo nung nakaraan dahil sa negosyo lang yun. Pero alam mong mahal kita, di ba? Kahit na paulit-ulit mo akong tinatanggihan. Pero kahit ganun, kahit ano nangyari sa atin noon, sana man lang naisipan mo akong tawagan. Pero di ba sinabi mong hindi ka na magpapakita pa sa akin at... Sinabi ko lang naman yun kasi nakulitan na ako sa'yo noon eh. Pero hindi ko naman yun gagawin sa'yo. Masyado na kasi kong na-pressure sa pagtatanong mo eh. Tama na. Wala na akong lakas para makipagtalo pa sa'yo. O sige. Tatawag na ako ng ambulansya ha. Hindi mo ba naiintindihan? May kutob akong hindi na ako gagaling sa ospital. Hindi nga ito ordinaryong sakit eh. Tignan mo ang itsura ko. Bukod sa malaki ang tiyan ko, tignan mo rin ang mga binti ko. Iniangat ko ng konti ang kumot na nakatakip sa mga binti ko. Ipinakita ko kay Israel ang mga binti kong nangingitim. Halos magkulay-uling na ang balat ko mula tuhod pababa, Miss Winnie. May mga nagnanaknak ding sugat at nagtutubig. Napasinghap si Israel at napatakip ng bibig. Grabe! Bakit ganyan yan? Hindi ko alam. Nagsimula lang ito sa maliit na pantal na Makati. Tapos kinamot ko ng kinamot at ganyan nga, nangitim na. Posible kayang nakulam ka? Yun din nga ang iniisip ko. Pero meron ba talagang ganon? Ikaw ba, naniniwala ka sa mga ganyan? Maraming bagay sa mundo na hindi maipaliwanag ng siyensya. At yang kulam na yan, totoo yan. Kung totoo man ito, sino naman kaya ang walang awang nangulam sa akin? Grabe naman ang naging galit niya. Marami tayong naperwisyo nun. Maraming nanay ang umiyak sa klinika mo. Sa bagay, tama naman ang sinabi mo. Baka isa na sa kanilang kumulam sa akin. Gusto mo bang malaman ko sino? Marunong ako magtawas. Ikaw, marunong ka magtawas? Oo, ang lolo ko sa Pangasinan, isang kilalang albularyo. Natuto ko sa kanya bago pa ako napadpad sa lugar na ito eh. Talaga? Oo, matagal ko nang hindi ito ginagawa. Pero para sa'yo, susubukan ko ulit. Aalamin natin kung totoong kulam ang tumama sa'yo at kung sino ang may gawa niyan. Oo, sige. Gawin mo kung anong kailangan mong gawin. Naglakad si Israel papunta sa kusina. Naghanap siya ng mga gamit. At pagbalik niya, nakita kong may bitbit na siyang isang plangganang may tubig, isang kutsara at 2 kandila. Dinala niya ang lahat ng ito sa tabi ng kama ko.
Maya-maya ay sinindihan niya ang isang kandila. Ang isa naman kanyang pinutol-putol at naglagay siya sa kutsara. Pagkatapos nito, bumulong siya ng dasal na hindi ko po maintindihan, Miss Winnie. Itinapat niya ang kutsara sa ningas ng kandila at nang matunaw nga ito, mabilis na ibinuhos niya ito sa loob ng plangganang may tubig. Namuo kagad ang natunaw na kandila sa tubig. Kinuha ito ni Israel at itinaas. Itinapat niya sa liwanag ng bumbilya. Tinitigan niya ng maigi ang hugis. Unti-unting kumunot ang noo niya at napalunok siya. Ano? Anong nakita mo dyan? Isang babae. Nakaluhod siya at parang umiiyak. Babae? Sino? Sinong nangulam sa akin? Hindi pa natin alam. Pero hindi siya nangulam sa'yo. Heto, tignan mo. Nasa taas niya ang taong kumulam sa'yo. Mukhang pinagawa niya ang kulam sa isang malakas na mambabarang. Talaga? Oo, matindi ang galit ng babaeng ito sa'yo, Corazon. Gusto niyang dumanas ka ng matinding hirap bago ka niya patayin. Niloloko mo ba ako? Gawa-gawa mo lang yata ang sinasabi mong yan para takutin ako. Totoo ang sinasabi ko. Yan ay base sa kung anong nakita ko dyan sa tawas. Hindi ako nagbibiro sa ganitong bagay. Buhay mo nakataya rito. Papatayin ka nila. Nakikilala mo ba kung sino siya? Hindi. Eksakto pero base sa nakikita ko, kulot ang buhok niya. Medyo matangkad saka medyo payat eh. Si Joy ba yan? Si Joy? Yung sinasabi mong anak mo? Oo, siya lang naman ang naging pasyente ko na kulot Diyos ko, sobrang galit na nga sa akin ang anak ko. Nagawa na niya akong ipakulam. Ipapakulam ka? Di ba sabi niya, ipapakulong ka niya? Yun nga ang sinabi niya sa akin. Baka nagbago ang isip niya. Imbis na ipakulong ako, pinakulam na lang niya ako. Talagang alam niyang hindi niya anak ang binigay ko sa kanya. Baka nga. Alam mo, mabuti pa. Dalhin na kita sa lolo ko. Ipapatingin kita sa kanya para gumaling ka na. Paano mo naman ako dadalhin doon? Di sasakay kita sa kotse ko. Gagawin mo yon kahit na ganito ang kalagayan ko. Hindi ka ba nandidiri sa akin ha, Israel? Siyempre hindi. Huwag ka na nga magdrama dyan. Halika na. Bumiyahin na tayo. Pero nahihiya ako sa'yo Naperwisyo na kita. Huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Hindi ka nakaperwisyo. Bukal sa loob ko ang pagtulong sa'yo. Papayag ka ba o bubuhatin kita palabas ng bahay na to? Oo na, sige na. Papayag na ako. Sasama na ako sa'yo sa albularyo. Sana nga matulungan niya ako. Matutulungan ka niya. Ako ang bahala sa'yo. Kukuha lang ako ng mga damit mo Aalis tayo agad-agad. Israel, sandali. Bakit? May masakit ba sa'yo? Bago ang lahat, gusto ko sanang itanong ulit ito sa'yo. Tungkol sa apo ko. Saka na natin pag-usapan yan kapag magaling ka na. Agad na kumuha ng bag si Israel at saka niya binuksan ang drawer ko, Miss Winnie. Naglagay siya ng ilang pirasong damit. Matapos ito, itinulungan niya akong bumangon. Hirap man ako sa paggalaw at paghinga, pilit kong nilalabanan ng sakit ng katawan ko. May pag-asa na akong muli. Kailangan gumaling ako para mabawi ko ang aking apo. Inalalayan ako ni Israel palabas ng bahay. Sumakay kami sa kanyang sasakyan at bumiyahe ng mabilis papunta sa Pangasinan. Inabot na kami ng gabi sa biyahe bago namin narating ang isang liblib na baryo. Sinalubong kami ng lolo ni Israel. Matandang-matanda ng lalaki pero malakas pa rin siya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pagkapasok namin sa loob ng bahay niya, inihiga nila kagad ako sa kawayang papag. Ginawa ng matanda ang eksaktong ginawa ni Israel sa bahay ko. Nagtawas din siya at pareho sila nang nakita. Matinding barang po talaga ang tumama sa akin. Isang sumpa na pwedeng makapatay sa akin. Di ba sabi ko naman sa'yo na marunong ako magtawas? Ang galing ko, di ba? Oo na, magaling ka na. Bilib ka na ba sa akin? Kunting papuri naman dyan, Corazon. Tumahimik ka na nga dyan. Hindi pa nga ako magaling Ang sakit pa ng katawan ko. Ito naman biro lang Pero wag ka mag-alala Si Lolo na ang bahala sa'yo ngayon. Kayang-kaya niyang gamutin niyang lagnat at pananakit ng katawan mo. At sa tingin mo ba nakikipagbiruan ako sa'yo sa kalagayan kong ito? Oo na, sige na, tama na, huwag ka na magalit. Promise, pagagalingin ka ni Lolo. Hindi ba, Lo?
Ngumiti ang matanda at saka nito pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nang matapos ang tawas, sinimulan na niya ang pagpapaliwanag sa akin ng tunay kong sitwasyon. Ipinaliwanag niyang maigi na hindi basta-basta mapapagaling ang barang dahil malakas ang mambabarang. Pero nangako siya na tutulungan niya ako. Siya na raw mismo ang kakalaban sa mambabarang para alisin ang sumpang binigay nito sa akin. Gabi-gabi akong ginagamot ng matanda, Miss Winnie. Pinapainom niya ako ng mga pinakuluang ugat ng kahoy na sobrang pait. Pinapausukan din niya ang buong katawan ko gamit ang mga pinatuyong dahon habang walang tigil siya sa pag-usal ng mga orasyon. Minsan nga pinapasukan niya ako at nakita ko mismong may lumalabas na mga itim na buhangin at maliliit na insekto mula sa bibig ko. Sobrang sakit po ng prosesong yon. Ilang beses akong nawalan ng malay sa sobrang pagod ng katawan ko. Ilang araw din kaming nanatili doon sa kubo ng matanda para siguraduhing mawawala ang epekto ng barang. Corazon, gising ka na ba? Oo, Israel. Nakahiga lang ako. Huwag kang mag-alala, gising na ako kanina pa. Kumusta ka na? May masakit pa ba sa'yo? May gusto ka bang kainin? Pinagluto kita ng lugaw. Gusto mo bang kumuha ako para makakain ka? Huwag na muna. Busog pa naman ako sa pinainom na gamot ng lolo mo kaninang madaling araw eh. Pero umupo ka muna rito. Gusto sana kitang kausapin eh. Sige. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Nahihirapan ka pa bang huminga, ha? Gusto mo bang tawagin ko si Lolo para matignan ka ulit? Hindi na. Sa loob ng ilang araw nating pananatili rito, masasabi kong medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Nawala na yung parating paninikip ng dibdib ko at sakit ng tiyan ko na para akong nagle-labor o nanganganak. At saka tignan mo ito, Israel. Itinaas ko ng konti ang kumot para ipakita ang binti ko. Nakita kong bahagyang sumaya ang mukha ni Israel. Napatitig siya sa akin at saka ngumiti. Tignan mo, may pagbabago na sa kulay ng balat ko. Nawawala na yung pangingitim nito, pati yung sugat ko sa binti at paa. Medyo natutuyo na, hindi ba? Hindi na rin siya nagtutubig at hindi na rin mainit kapag hinahawakan ko. Oo nga, no? Umimpis na rin ng konti yan tiyan mo, Corazon. Oo, at saka tignan mo ito, kaya ko na rin umupo ng kusa. Aba, oo nga, no? Mabuti naman at umepekto kagad yung ginawa sa'yo ni Lolo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magaling siya sa mga ganyang bagay. Kaya kayang-kaya kanyang pagalingin. Oo, kaya nga malaki ang utang na loob ko sa inyo ng lolo mo eh. Kung hindi mo ko dinala rito, baka pinaglalamayan na ako. Ramdam na ramdam ko na kasing bibigay na talaga ang katawan ko nung mga nakaraang araw. Hindi ka pa mamamatay. Masamang damo ka eh. Oo na, wag mo nang igiit yan sa akin. Alam ko naman yun eh. Pero basta, gusto ko pa rin magpasalamat sa'yo. Huwag mo na munang isipin yun. Ang mahalaga, magpagaling ka muna. Pero ang sabi ng lolo, medyo mahaba-haba raw ang gamutan na yan. Gusto niyang masigurado na patay na ang lahat ng insektong iniligay sa'yo. Ganun ba? Sige, gawin lang niya kung ano ang mas makakabuti para sa akin. Ayun, okay ka na naman pala eh. Ayan ka na naman eh. Gusto ko lang talagang gumaling para maipagpatuloy ko ang paghahanap sa apo ko. At kapag gumaling na ako, hahanapin ko siya ulit. Sasaba ka kaagad sa paghahanap? Kagagaling mo pa lang naman. Ano ka ba? Ayos lang yun. Kailangan ko kasing hanapin ang apo ko eh. Sila na lang ang pamilya ko, Israel. Alam mo yun. Kaya gusto kong mabuo kami at maayos. Kaya hahanapin ko siya. Huwag na muna, Corazon. Anong wag na? Hindi ba sabi mo pag-uusapan natin ito kapag gumaling na ako? Malapit na akong gumaling, Israel. Kaya ko na. Kaya pag-usapan na natin ito. Okay, sige. Makinig ka nga muna sa akin, pwede? Hindi kita pipigilang makuha ulit ang apo mo. Ang sinasabi ko lang, huwag ka nang pumunta sa Maynila. Ako na lang ang bahala. Anong ibig mong sabihin ikaw nang bahala? Ako na ang babawi sa apo mo. Magpahinga ka na lang muna dyan, okay? Hintayin mo na lang na dalhin ko ang bata sa'yo. Totoo ba yan? Gagawin mo yon para sa akin? Naisip ko na ako ang nagdala sa bata dun sa Maynila, di ba? Kaya responsibilidad kong ibalik sa'yo ang bata. At saka... Tsaka ano? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Iba ang halaga mo sa akin. Hindi ko kayang makitang nahihirapan ka. Kung ganon, salamat.
Sobrang laking tulong nito, Israel. Kapag nakuha mo siya, ibabalik ko siya kagad kay Joy. Sasabihin ko ang totoo. Babawi ako sa anak ko. Alam ko. Kaya magpahinga ka na muna dyan. Ipunin mo muna yung lakas mo para sa araw na magkikita kayo ng anak mo at ng apo mo. Oo, Israel, naiintindihan ko. Magpapalakas ako. Maraming salamat talaga. Ikaw ang nag-iisang taong hindi nang iwan sa akin. Nandito lang ako palagi para sa'yo, Corazon. Sige na, magpahinga ka na muna. Sige, salamat ulit. Lumabas na nga si Israel, Miss Winnie. Naiwan ako sa loob na hawak ang dibdib ko na puno ng pasasalamat. Tumingin ako sa maliit na bintana. Nabuhayan ako ng loob sa mga sinabi niya. Sa wakas may linaw na ang mga pangarap kong maayos ang buhay namin ni Joy. Alam kong gagawin ni Israel ang pangako niya at hihintayin ko ang araw na yon. Ang araw na mayayakap ko ang apo ko at hihingi ng kapatawaran sa anak kong ninakawan ko ng kaligayahan. Kailangan ko lang magpalakas. Kailangan kong mabuhay. Makalipas ang ilang linggo ng paggamot sa Pangasinan, tuluyan nang bumalik ang lakas ko. Umuwi kami ni Israel. Inihatid niya ako sa mismong bahay ko at saka siya nagpaalam na pupunta na siya sa Maynila para bawiin ang apo ko. Halos hindi po ako makatulog gabi-gabi sa kahihintay sa tawag o balita. Araw-araw akong nag-aabang. Hanggang sa isang araw, naisipan kong ayusin ang klinika ko. Maya-maya may kumatok. Dali-dali ko itong binuksan sa pag-aakalang si Israel ang dumating pero hindi pala. Si Joy ang nasa harapan ng pintuan ko. Joy, anong ginagawa mo rito? Alam ko na ang totoo, Aling Corazon. Anong totoo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa tungkol ito sa anak ko. Sandali lang, pag-usapan natin ito sa loob. Halika, pumasok ka muna. Hindi ako papasok sa klinika nyo dahil baka kapag pumasok ako dyan, hindi na ako makalabas pa ng buhay. Teka, wala naman akong masamang balak sa'yo, iha. Walang balak? Huwag ka nga magpaka-plastic dyan. Masama kang tao. Ninakaw mo ang anak ko. Ano? Hindi ka ngayon makasagot ano? Alam mo bang pina-DNA namin ng bata dahil hindi talaga kami mapakali? Malakas ang kutob ko sa simula pa lang na hindi ko nga anak ang patay na sanggol na binigay mo sa akin. At tama ako, lumabas sa resulta na hindi ko nga siya anak. Pina-DNA mo? Oo, gulat ka no? Akala mo wala akong pera no? Kaya mo nagawa sa akin yon? May pera kayo? Oo, may kaya ang pamilya nila Mark. Kaya nilang magpa-DNA at lumabas nga na hindi namin anak ang batang yon. Joy, ano kasi? Nasaan ang anak ko? Joy, patawarin mo ko. Oo, totoong kinuha ko ang anak mo at pinalitan ko ng patay na sanggol. Patawarin mo sana ako. Sinasabi ko na nga ba eh, demonyo ka! Napakawalang niya mo! Patawarin mo ako, Joy. Ginawa ko lang yun dahil sa pera. Pero pinagsisisihan ko na yon. Patawarin? Buhay ng anak ko ang kinuha nyo. Pinalitan nyo ng patay na sanggol ang anak ko habang pinaglalamayan ko ang hindi ko naman pala kadugo. Anong klaseng halimaw kayo ha? Oo, alam kong masama ako. Pero sana mapatawad mo ko. Ang kapal ng mukha niyong humingi ng tawad. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa nyo? Halos mabaliw ako dahil doon. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang mawalan ng anak. Alam ko. Alam na alam. Wala kayong alam dahil wala kayong puso, wala kayong kaluluwa. Totoo naman yon at tatanggapin ko ang anumang parusa. Tatanggapin? Hindi mo nga tinanggap yung parusa ng barang eh. Tignan mo ang sarili mo. Nakakatayo ka na ngayon. Malusog ka na. Kung ganon ikaw nga. Ikaw ang nagpabarang sa akin. Oo, ako nga. Pumunta ako sa mambabarang para maparusahan ka. Kumapit ako sa kapangyarihan ng demonyo para lang makaganti sa'yo. Pero bakit mo naman ginawa yon? Dahil gusto kong mamatay ka sa hirap. Pero ang kapal ng balat mo. Dahil hindi ka rin tinablan ng barang. Tinablan ako, Joy. Asan dyan ang tinablan? Aber? Nagkasakit ako ng malubha. Halos mabulok ang mga binti ko. Lumaki rin ang tiyan ko. Tsaka may mga uod at insekto na sa loob ng katawan ko. Dumanas ako ng matinding hirap, Joy. Ganun ba? Pero kulang pa yon. Dapat namatay ka na lang. Dapat tinuluyan ka na ng sumpa para mabawasan ang mga masasamang tulad mo dito sa mundo.
Gusto ko na ring sumuko noon at mamatay para pagbayaran ng mga naging kasalanan ko. Pero mas pinili kong gumaling kahit mahirap dahil ano? Dahil kailangan kong maitama ang pagkakamali ko. Kailangan kong mabuhay para ibalik sa iyo ang bata. Ano? Anong sabi mo? Ibabalik ko ang anak mo, Joy. Ibabalik mo sa akin ang anak ko? Nasaan siya? Nasaan ang baby ko, Aling Corazon? Ibigay niyo siya sa akin. Ngayon din. Nandyan ba siya sa loob? Wala pa siya rito. Sinusubukan pa siyang bawiin ng kasama ko sa pamilyang pinagbentahan sa kanya sa Maynila. Pinagbentahan? Pinagbili niyo ang anak ko sa ibang tao? Oo, may kapalit itong malaking halaga. Pero babawiin ko siya. Maniwala ka sa akin. Paano niyo siya babawiin? Paano kung hindi na siya ibigay nung bumili sa kanya? Aling Corazon, anong kasalanan ko sa inyo? Bakit kailangan gawin niyo ito sa akin? Wala kang kasalanan, Joy. Kung wala pala, bakit niyo ginawa to sa akin? Sabihin niyo sa akin! Huminahon ka, huwag kang magwala, iha. Basta, ibabalik ko sa iyo ang anak mo. Pinapangako ko yan sa iyo. Tama na, huwag mo na akong paasahin. Pakiusap. Ang sakit na eh. Sinira niyo na nga ang buhay ko eh. Patawad, Joy. Ninakawan niyo ako ng anak. Walang kapatawaran ang ginawa niyo sa akin. Okay lang na hindi mo ako mapatawad. Pero tutuparin ko ang sinabi ko. Ibabalik ko sa iyo ang anak mo. Gagawin ko ang lahat. Itatama ko ang lahat ng pagkakamali ko para sa iyo, anak. Ano? Bakit tinawag niyo akong anak? Dahil ikaw, Joy. Ikaw ang nawawala kong anak. Ano? Anong sinasabi niyong anak niyo ako? Nababaliw na ba kayo? Anak kita. Ako ang tunay mong ina. Sinungaling! Gagawa ka pa ng panibagong kwento para pagtakpan ng krimen mo? Hindi kita nanay! Totoo ang sinasabi ko, maniwala ka. Pakinggan mo muna ako. Wala kang kinikilalang tunay na magulang, hindi ba? Inampung ka lang. Si Yaya Rosa ang nagpalaki sa'yo. Kasambahay namin siya noon sa bahay. At paano ka naman nakakasiguro sa mga pinagsasabi mo, ha? Nakita ko ang birth certificate sa mga dokumento mo noon. Magkapangalan ng nagpalaki sa'yo at si Yaya Rosa. Kaya nga ako nagpunta sa Lamay eh. Hindi lang para sa mga naiwan mong gamit, kundi para makasiguro kung totoo ang hinala ko at may patunay ako. At ano naman yon? Nalaman mong anak mo ko dahil nakita mo ang pangalan? Nagpapatawa ka ba? Paano ka naman nakakasiguro na ako nga talaga yon? May malaking balat ka sa likod, hindi ba? Hugis between at medyo madilim ang kulay. Yun ang natatanging palatandaan na iniwan sa akin ng anak ko bago siya inilayo sa akin noon. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Si Mark at si Nanay Rosa lang ang may alam sa bagay na yon. Dahil ako ang nagluwal sa'yo. Hindi ikaw ang nanay ko. Imposibleng ikaw ang nanay ko. At ayokong maging nanay ka dahil isa kang kriminal. Wala kang karapatang maging nanay dahil demonyo ka. Alam ko, pero anak kita, Joy. Wala kang anak, pero may nanay ka at pareho kayo. Pareho kayong demonyo. Pareho kayong walang puso. Tama na, please. Pareho kayong walang kwenta. Namigay kayo ng bata. Namerwisyo kayo ng buhay ng may buhay. Hindi kita pinamigay noon. Kinuha ka nila sa akin. Inilayo ka sa akin ng mama ko. Tsaka hindi ko alam kung saan ka dinala. Basta ang sabi lang nila sa akin, sa mayamang pamilya ka raw dinala. Habang sinasabi ko ito, ramdam ko ang matinding sikip ng dibdib ko, Miss Winnie. Si Joy naman nakatitig lang sa akin na may halong gulat, puot at matinding galit. Alam kong ayaw niyang paniwalaan ang mga sinasabi ko. Pinipilit niyang itanggi ang katotohanan dahil sa sobrang sakit. Patuloy akong nagmakaawa sa kanya. Hinanap kita, pero hindi kita natagpuan. Hindi ko alam na dinala ka lang pala ni Yaya Rosa. Kung sinabi lang sana niya sa akin yun, mainam nang hindi niya sinabi sa inyo. Kasi alam niyo, mas patatanggap ko pang si Nanay Rosa ang naging tunay kong nanay eh. Dahil siya, mabuti siyang tao at mapagmahal. Hindi siya katulad niyo. Naiintindihan ko kung bakit ganyan katindi ang galit mo sa akin, Joy. Pero makinig ka. Inilayo ka nila sa akin habang natutulog ako. Wala na akong nagawa noon. Lalo pat ang tingin nila sa akin ay isang disgrasyada na panira sa magandang imahe ng tatay kong politiko. Ganon? Ang galing mo talagang gumawa ng kwento, no?
Hindi ako gumagawa ng kwento, Joy. Pinilit ko sila na ibalik ka sa akin pero ayaw nila. Wala na akong nagawa nun, kundi ang lumayas na lang sa amin. Hinahanap kita at buong buhay ko, hinahanap pa rin kita. Sinungaling! Manahimik ka dahil ayoko nang makinig sa'yo. Wala kang kwentang tao. Alam ko yon. Wala akong kwentang ina. Wala akong kwentang tao. Tanggap ko ang lahat ng galit mo, Joy. Anak ko. Hindi mo ako anak! Kadiri ka! Joy, kapag hindi mo ibinalik sa akin ang anak ko, papatayin kita kahit ikaw pa ang nanay ko. Tandaan mo yan! Napaupo ako sa malamig na semento nang tumalikod na si Joy at naglakad palayo sa akin, Miss Winnie. Patuloy siya sa pag-iyak. Damandama ko ang puot at pandidiri niya sa akin. Naisip ko ang ginawa ko sa aking ina noon, ang pagsumpa ko sa kanya at ang matinding galit na bitbit ko sa mahabang panahon. Na kahit namatay na sila, hindi ko pa rin sila napapatawad. At ngayon, ako naman ang nasa eksaktong sitwasyon. Nakakatikim na ako ng mismong sumpa na yon mula sa sarili kong anak. Masakit, sobrang sakit, Miss Winnie. Pero kailangan kong magpakatatag. Kailangan kong mabuhay hanggang sa bumalik ang apo ko. Kailangan matapos ang masamang siklo na sinimulan ng pamilya namin. Lumipas ang 4 na araw. Dumating na rin si Israel. Nakangiti siya. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto sa likod at inilabas niya ang baby. Naiyak ako kagad nang makita ang maliit at cute na mukha ng apo ko. Tinupad ni Israel ang pangako niya sa akin. Binalik niya ang apo ko. Tumakbo ko palapit sa kanila. Nanginginig ang kamay ko nang kunin ko ang sanggol mula sa mga braso niya. Israel! Diyos ko, Israel, maraming salamat. Nandito na siya. Nandito na rin ang apo ko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babawiin ko siya. Ligtas na ang apo mo, Corazon. Walang galos ang bata. Ay apo, pasensya ka na. Patawarin mo ang lola sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Hindi na kita ipamimigay kahit kailan. Ibibigay na kita sa mama mo. Ang bango-bango mo, apo. Tinitigan ko ng maigi ang mukha ng sanggol at hinawakan. Ang lambot ng mga pisngi niya. Nakapikit at mahimbing na natutulog sa loob ng kumot. Hinawakan ko ang maliit niyang kamay at agad niyang iginapos ang mga maliliit niyang daliri sa hintuturo ko. Naramdaman ko ang kakaibang init sa dibdib ko noon, Miss Winnie. Siya ang kadugo ko. Siya ang duktong ng buhay ko at ni Joy. Pumasok kami sa loob ng bahay. Pinahiga ko muna ang bata sa kama ko at nilagyan ko ng unan sa paligid para maging ligtas siya. Binalikan ko si Israel sa sala para makausap ng masinsinan. Israel, paano mo nagawa ito? Kinausap ko mismo ang pamilya ng harap-harapan. Nagpunta ako sa bahay nila sa Maynila at kinausap ko yung mag-asawa. Dala ko yung perang binayad nila sa akin, pati na rin yung perang binigay mo. Sabi ko lang na babawiin ko na yung bata. Pumayag sila kagad nang ibinalik mo ang pera? Nung una, syempre hindi. Pero talagang ayaw nilang pumayag eh. O tapos? Nagalit ng gusto yung mag-asawa. Muntik pa nga nila akong ipalapa sa aso nila eh. Mabuti na lang at hindi natuloy. Ano ka ba? Huwag ka nga tumawa. Seryoso ko nagtatanong sa'yo. Kaya seryosohin mo ang pag-uusap na ito. Eh yun na nga. Ayaw nga nila nung una at nakipagtalakan pa ako dun. Tapos pinagbantaan din nila ako ng gusto. O anong ginawa mo? Paano mo nabawi ang bata? Yun, tinakot ko sila. Sinabi ko na kapag pinatay nila ako o kapag hindi nila binalik yung bata, may maglalabas ng sekreto nila. May hawak akong mga dokumento at recording ng mga naging usapan namin nun. Tapos sabi ko, kapag hindi naman nila ako napatay, susuko ako sa pulis at ituturo ko sila. Tinakot mo silang isusumbong mo sa otoridad? Oo, tama ka. Sinabi ko sa kanila na handa akong makulong pero sisiguraduhin kong sasama sila sa akin sa kulungan. Ibubulgar ko sa media at sa buong bansa na bumibili sila ng mga nakaw na sanggol. Ganon? Oo, alam mo kasi, takot ng mga yun na madumihan ang kanilang mga reputasyon. Malapit ng eleksyon at tatakbo sa mas mataas na posisyon. Di nila pwedeng ipagsapalaran ang pangalan ng pamilya nila para sa isang iskandalo. O tapos ano? Dahil nakita nilang seryoso ko, yun, binalik na lang nila sa akin yung bata.
Grabe pala ang pinagdaanan mo, Israel. Oo, napakahirap talaga eh. Pero ayos na yon. Ang importante, naibalik na sa atin ang apo mo. Nilagay mo sa matinding alanganin ang buhay mo para lang matulungan ako, Israel. Maraming salamat. Utang ko sa iyo ang buhay ng apo ko. Ginawa ko lang naman yun kasi umaasa ako na pagkatapos nito sasagutin mo na ako. Ano? Hindi, wala. Wala ako sinabi. Sige na. Puntahan mo na yung bata dun sa kwarto niya at ibalik mo na sa nanay niya. Oo, ibabalik ko na talaga siya kay Joy. At pwede ka na ulit humingi ng tawad sa anak mo ngayon. Oo, kakausapin ko si Joy bukas na bukas din. Ibabalik ko na ang anak niya. Ipapaliwanag ko ang lahat ng nangyari. Handa akong tanggapin ang galit niya, basta maibalik ko lang sa mga braso niya ang batang ito. Kinabukasan nga ng umaga, Miss Winnie, binalot ko na ng maayos ang apo ko at nagpahatid ako kay Israel papunta sa bahay nila Joy. Nanginginig ang mga tuhod ko sa pagbaba ng sasakyan. Huminga ako ng malalim bago kumatok sa pintuan nila. Bumukas ang pinto, nanlilisik kagad ang mga mata ni Joy nang makita ko pero biglang natuon ang paningin niya sa maliit na batang karga ko. Bumuka ang bibig niya, wala siyang sinabi. Pumatak kagad ang mga luha sa pisngi niya at mabilis niyang inabot ang sanggol. Niyakap niya ng mahigpit ang anak niya habang humahagulgol. Siya na ba talaga to? Sigurado ka bang anak ko to? Baka mamaya kinuha mo na naman to sa ibang nanay para lang tigilan kita, ha? Siya na yan, Joy. Magmula nang malaman ko ang anak kita, lahat ng sinabi ko sa iyo ay totoo. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko sa ginawa ko sa iyo at sa apo ko. Pinagmasdan ko si Joy habang mahigpit na nakayakap sa anak niya. Parang pinipiga ang puso ko noon, Miss Winnie. Gustong gusto ko siyang lapitan pero alam kong wala akong karapatan matapos ang lahat ng ginawa ko. Nakita ko kung paano niya paulit-ulit na hinalikan ng bata habang humahagulgol. Sa sandaling yon, kusang tumulo ang mga luha ko. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng mga naging kasalanan ko. Pero gusto ko pa rin makipag-ayos sa kanya, kaya sinubukan ko ulit magpaliwanag. Wala talaga kasi akong ideya na ikaw ang hinahanap kong anak. Akala ko talaga isa ka lang ordinaryong babae na humingi ng tulong sa akin. Kung alam ko lang, hindi ko sana ginawa yun sa'yo. Anak mo man ako o hindi, hindi mo dapat ginawa yun. Naranasan mo nang mawalan ng anak pero bakit ipinaranas mo pa sa iba? Dahil nabulag ako sa galit, Joy. Akala ko noon kapag pinagduktong-duktong ko ang sakit at galit ko sa mundo, mababawasan ng sakit dito. Pero mali ako. Lalo lang lumala ang dilim sa buhay ko. At dinamay niyo ako. Muntik ko ng habang buhay na isiping patay ng anak ko dahil sa kasamaan niyo. Alam ko at buong buhay kong pagsisisihan ang nagawa ko sa inyo. At tanggap ko na kung ano ang kahihinatnan nito. Sana noon pa man ay pinili niyo na lang maging mabuting tao bago pa tayo humantong sa ganito. Huli na ang lahat para sa atin, anak. Pero hinding-hindi ko pagsisisihan na bago matapos ang lahat, nakasama kita at nabawi ko ang apo ko. Patawarin mo sana ako. Mahal na mahal kita. Unti-unti akong lumuhod sa harapan niya. Tinitigan ako ni Joy ng matagal. Namumula ang mga mata niya na walang tigil sa pag-iyak habang mahigpit na yakap niya ang sanggol. Sa mga sandaling yon, nakita ko mismo ang paglambot ng mukha niya habang pinagmamasdan niya ako sa aking pagluhod. Pinapatawad na kita, Aling Corazon. Totoo ba yan, Joy? Huwag mo sana akong paasahin. Oo, totoo. Diyos ko, maraming salamat. Ibinalik mo sa akin ang anak ko ng walang galos at dahil doon pinapatawad na kita. Tsaka na-realize ko rin na sira din ang buhay mo nung kinuha nila ako sa'yo dati. Wala kang nagawa. Pareho lang tayong naging biktima ng sitwasyon na yon. Maraming salamat, Joy, anak. Aayusin ko na ang buhay natin. Babawi ako. Sandali, makinig ka muna. Pinapatawad kita, pero hindi ako makakalimot. Anong ibig mong sabihin? Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing inabot mo sa akin yung patay na sanggol. Hindi ko mabubura sa isip ko na muntik nang mapunta sa ibang anak ko at ginawa mo yon ng dahil sa pera. Tatanggapin ko yan, Joy. May karapatan kang magalit. Wala akong karapatang magreklamo. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Kailangan kong protektahan ang anak ko. Ilalayo ko siya sa mga taong pwedeng makasakit sa kanya. At isa na kayo doon.
Naiintindihan ko. Uulitin ko, ilalayo ko siya sa inyo kahit kayo pa ang nanay ko. Masakit man ang mga narinig ko, Miss Winnie, pinigilan kong magsalita at tinanggap ang lahat. Hindi tayo pwedeng magsama sa iisang bahay. Hindi kita ipapakilala sa kanya. Napatawad kita pero wala na akong tiwala pa sa inyo. Gusto kong dumistansya kayo sa amin. Naiintindihan ko, anak. Tama ang desisyon mo. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa inyo. Siguraduhin niyo lang, sapat na sa akin na ligtas kayo. Sapat na sa akin na maayos ang buhay mo ngayon. Lalayo ako ng kusa. Magtatago ako kung saan hindi niyo na ako makikita kailanman. Huwag kang magtago. Bakit? Ang sabi ko dumistansya lang kayo, hindi magtago. Siguro balang araw, kapag kaya ko na talaga, at kapag nakita ko nang nagbago ka na, baka pwede ko na siyang ipakilala sa inyo. Talaga anak, bibigyan mo ko ng pagkakataon. Yun ay kung magbabago kayo. Pero sa ngayon, umalis na muna kayo. Tigilan niyo na ang mga kalokohan niyo sa klinika. Magsimula kayo ng bagong buhay. Gusto kong malinis kayo. Pag ako, titigil na ako. Isasara ko na ang klinika ko. Ititigil ko na ang panloloko. Huwag kayong mangako. Gawin niyo kung anong tama. Oo, gagawin ko. Ibabalik ko sa tama ang buhay ko para sa iyo, anak. Hihintayin ko ang araw na tatanggapin mo ko ulit. Maraming salamat sa ikalawang pagkakataon, anak. Dahan-dahang tumango si Joy, Miss Winnie. Hinalikan niya muli ang apo ko bago siya tuluyang humakbang papasok sa loob ng bahay nila. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Naiwan akong nakaluhod sa tapat ng bahay nila. Umiiyak ako pero sa pagkakataong ito, wala na po ang mabigat na dalahin sa dibdib ko. Wala na ang sikip sa paghinga ko. Masakit man na hindi ko sila makakasama sa ngayon, alam kong ito ang pinakatamang desisyon. Tinanggap ko ang mga kondisyon niya dahil nararapat lang naman po yun sa akin. Natapos na namin ang masamang siklo sa pamilya namin. Maghihintay na lang po ako hanggang sa araw na handa na silang papasukin akong muli sa buhay nila. Matapos yun ay lumapit sa akin si Israel. Tumayo ka na dyan, Corazon. Halika na. Iahatid na kita pa uwi. Oo, sige. Uuwi na tayo. Israel, salamat. Salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Wala yun, Corazon. Siguro, dumating na rin tayo sa point na kinakalabit na tayo ng Diyos dahil sa mga maling desisyon natin sa buhay. Tama ka. Kaya nga siguro nangyari to. Kaya naman isasara ko na ang klinika ko. Hindi na ako manloloko at magnanakaw pa ng bata. Hindi na ako manlilinlang ng mga nanay. Haharapin ko ang bagong buhay ko ng malinis. Ganon din ako, Corazon. Magbabagong buhay na rin ako. Partners ulit tayo, pero hindi na sa krimen, kundi sa pagbabago. Tumango ako. Tuluyan na ngang nagbago ang ihip ng hangin para sa aming dalawa ni Israel. Ilang sandali pa, inalalayan na niya akong tumayo tsaka kami naglakad palayo sa bahay ni Joy. Sumakay kami sa sasakyan. Bago ko isinara ang bintana, sinulyapan ko ng huling beses ang bahay ng anak ko. Masakit sa akin na hindi ako tanggap ng anak ko kaagad-agad. Pero mas magaan na ngayon ang pakiramdam ko. Wala na po ang kaba. Nabawasan na rin kahit papano ang mabigat na konsensya. Makalipas ang ilang araw, tinupad ko ang pangako ko kay Joy. Ipinasara ko na ng tuluyan ang aking birth clinic. Nagtayo na lang po ako ng isang maliit na grocery store sa tapat ng bahay ko. Dito ko ginugol ang mga araw ko. Namuhay ako ng tahimik, payapa at malinis. Tinupad din ni Israel ang usapan namin, Miss Winnie. Umuwi siya ng Pangasinan at doon bumili ng isang sakahan. Paminsan-minsan nagkakausap kami sa cellphone, kinukumusta ang buhay ng isa't isa. Pareho naming pinatunayan na hindi pang huli ang lahat para itama po ang naging pagkakamali namin sa buhay. Hello, Israel. Napatawag ka. Oh, hello. Buhay ka pa ba dyan, Corazon? Sobrang tahimik natin ah. Siraulo ka talaga kahit kailan. Oo, buhay na buhay ako. Katatapos ko lang mag-ayos ng mga paninda ko eh. Ikaw, kumusta naman ang buhay magsasaka dyan sa Pangasinan? Baka puro damo lang ang tumutubo sa lupa mo, ha? Uy, grabe ka sa akin ha. Para sabihin ko sa'yo, bagong ani ang mga pananim ko. Madami kong pera ngayon, uy. Aba, mabuti naman kung ganon. Pwede ba akong dumalaw dyan minsan? Namimiss na kita eh. Ay sus, ang dami mong alam. Di nga.
Seryoso ko, Corazon. Oo na, sige na. Dumalaw ka rito kahit kailan mo gusto. Siya nga pala. Kumusta na kayo ni Joy? Nagkausap na ba kayo ulit? Hindi pa nga eh. Pero umaasa pa rin ako, Israel. Sana nga dumating din ang araw na yon. Gusto ko ring makasama yung apo ko. Tiwala lang. Matutupad din yan, Corazon. Totoong na-miss ko na ang apo ko at si Joy, Miss Winnie. Walang araw na hindi ako nangulila sa kanila. Minsan gusto ko silang tignan at dalawin pero pinipigilan ko po ang sarili ko. Iginalang ko ang distansyang hiningi ni Joy. Kontento na akong malaman na buo ang pamilya ng anak ko. Hindi na po akong humingi ng sobra pa. Hanggang sa isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga paninda sa harapan ng tindahan, may humintong sasakyan. Bumaba ang isang maliit at masayahing batang lalaki. Agad siyang tumakbo palapit sa pwesto ko. Kasunod niya ay sina Joy at Mark. Napatayo po ako at naiwan ko ang hawak kong mga delata. Tinignan ko si Joy. Wala na po siyang galit at puot sa mga mata niya. Ngumiti siya sa akin at lumapit. Niyakap niya ako ng napakahigpit. Joy, anak, totoo ba ito? O nananaginip lang ako? Hindi kayo nananaginip, ma. Nandito kami. Totoo po ito. Ma, tinawag mo akong ma? Nakita ko po ang lahat, ma. Matagal na kitang pinababantayan. Nakita ko kung paano nyo tinupad ang usapan natin. Araw-araw, Joy. Araw-araw kong pinagsisisihan yung mga ginawa ko. Gustong-gusto kitang puntahan. Gustong-gusto kong mayakap ang apo ko. Pero kinaya kong tiisin ang lahat ng iyon dahil nirespeto ko ang gusto mo. Ayokong sirain ulit yung tiwala mo eh. Alam ko po yon, ma. At nakita ko rin po. Kaya nga nandito kami ngayon eh. Sabi ko naman sa inyo dati, kapag handa na ako at kapag nakita kong nagbago na kayo, babalikan ko kayo. Tapos na po ang paghihintay nyo. Niyakap ko siya ng mas mahigpit habang nakangiting nakatingin sa amin si Mark at ang apo ko. Nawala po ang lahat ng pagod at pangungulila ko sa loob ng ilang taon, Miss Winnie. At sa mga sandaling yon, napatunayan ko na ang totoong kapatawaran ay hindi lang basta hinihingi, kundi pinaghihirapan sa araw-araw. At kapag tapat ang pagbabago nyo, gagawa at gagawa ng paraan ng tadhana para ibalik sa iyo ang pamilyang minsang nawala sa iyo. Hanggang dito na lamang po, Miss Winnie. Salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Corazon. Sana po nagustuhan niyo ang kwento ni Corazon ngayon na ibinahagi namin sa inyo. Pero hindi po ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre! Shoutout po kina Trisha Fernandez at sa staff ng SCPG Accounting Services. Kay Charia Mualya, nakaka-subscribe lang po sa amin. Salamat po, ma'am. Thank you po. Kay Cynthia de la Cruz from Kuala Lumpur. Kay Chantal ng Jeddah, Saudi Arabia. At kay Pebbles Jebbles na nag-comment po sa plastic na kaibigan upload. Ang sabi po niya, "Hello, natutuwa ako na discover ko ang channel ninyo. Ngayon lagi ako nakikinig while doing household chores. Nababawasan boredom ko. Hehehe. Tinatanong na nga ako ng mga kids ko, bakit lagi ko daw kayo pinapakinggan? Hehehe. More power. Ang cute yung dalawa. From Mina of California. Thank you po. Ang nagdala po dun yung hehehe. Thank you po sa comment yung yan, Ma'am Mina. Malaking tulong po ang suporta nyo at pakikinig sa channel namin. Tama. Hello din po sa mga kids nyo ha. Kinig din kayo. Yes. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan nyo pa po sana mga susunod kong upload at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share, and comment sa mga stories namin. Para po mabilis nyong makita kung may bago kaming upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Siyempre, patuloy pong lalaki ang channel natin sa tulong ninyo at pagsuporta. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Mabuhay ang Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!